I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Naku, ang gwapo ng Pangulo, ano? Healthy. Mayroon tayong upload videos, updates sa inyo mga kababayan. Kaya na pong bahala magkomento. Another black propaganda ng mga kalaban. Dahil, tagilid na ang puon nila. But anyway, April 22, 2026, sabi po ng isang abogado, mga kababayan, mayroon siyang pinost dito. Magbigay tayo ng reaction, and of course, kayo din. Sabi po ni Attorney Carlos Ibanez, ayan, April 22, 2026, kailangan linawin ito. Ano kayang paglilinaw ang dapat gawin ng Pangulo? Malinaw na malinaw sa madlang people na ang Pangulo ay negative. May lumabas na balita na inutusan ng Supreme Court si President Ferdinand Marcos Jr. na magsumiti ng comment within 10 days sa petition wherein pinapakumpel siya ng mga mag-undergo sa physical at mental examination kasama ang hair follic. Ayan, alam nyo naman. Ayan ang gusto ng mga kalaban, no? Kung makapagsalita, malinis. Samantalang si PBBM, napakalinis ang katawan, walang tato. Kumpara mo sa mga may tato, buong katawan. Di ba? Grabe, sila ang mukhang bangag. 'Di ba? Yung tipong bintang ka ng bintang sa Pangulo. Yun pala, hindi mo nakita ang sarili mo na mas marumi ka tingnan, 'di ba? Madami kasi nililito. Hindi ibig sabihin nito na inutusan na siya ngayon mismo na magpa-examine at alam niyo, mag-test. Sa ngayon, hinihingan pa lang siya ng sagot or comment sa petisyon. Ibig sabihin, wala pang final ruling kung pagbibigyan ba ang hinihingi ng petitioner. Agay! Alam nyo, mga kababayan, nung tumakbo si Pangulong Marcos Jr., last 2022 election, binanata na po siya ni Digong na sinasabi, mayroon tayong presidente na adik, tapos weak. So, ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr., hindi na siya nagsasalita, basta nagpakuha na siya ng test doon sa St. Luke's, ang lumabas, siyempre, negative. O, di ba? Sa kayo makakita niyan. Pero hindi talaga kontento ang mga kalaban. Di ba? Kundi ka ba naman si Raulo? Tingnan mo muna yung sarili nila. Tingnan nyo guys, yung mga sarili nila. Tad ng tato. Si PBBM kahit isa wala. Di ba? Or gusto lang talaga nila na sirain ng Pangulo. Kaya nga, hindi nila kayang sirain ng Pangulo guys. Kasi alam ng taong bayan kung sino ang mga Marcos. Di ba? Si PBBM ba? Kaya niya sagutin yan kahit saan. Remember guys, every year, nagre-renew yata yan ng kanyang baril. Siyempre, pag nag-renew ka ng baril, di ba? Nagpapakuha ka ng test. Correct me if I'm wrong. Sa mga may lisensyadong may baril dyan. Di ba totoo yun? Correct me guys kung tama ako. Ang need gawin ni BBM ay sabihin ng posisyon niya. Maaari niyang sabihin kung pumapayag siya or tumututol siya sa physical exam at alam nyo, pag-test, kapag tumutol siya, kailangan niyang ipaliwanag ang legal basis. Ayan kung bakit hindi siya dapat i-compel. Oo naman. Kayang-kayang sagutin ng Pangulo yun. Una-una, mayroon siyang resort sa St. Luke's. Alam po natin yan, negative. Mismong St. Luke's ang nagsabi nung hearing sa Senado. Diba? At marami yan. Alam nyo, ang Pangulo guys, Pangulong Marcos Jr., kahit anong klaseng paninira ng mga tao sa kanya, hindi tatablan. Bakit? Wala naman talaga Hindi naman kasi totoo yung mga pagbibintang nila sa kanya. Katulad niya, may sakit. Baldado na raw. Biro nyo yun? Sa kayo makakita niyan? Pero ang taong bayan kasi, 98% nasa social media. Lahat yan may cellphone. Kaya alam nila kung ano ang nangyayari. 'Di ba? Kung ano ang kaganapan sa Marcos administration at sa labas at sa lokal. Alam nila 'yan, napapanood nila lahat 'yan at alam nila kung sino ang talagang tumutulong at nagtatrabaho. Alam po natin 'yan. 'Di ba? Na gusto pang babagsakin ng Pangulo, another black propaganda. Na may sakit daw ang Pangulo. Paano hindi nagkasakit 'yan? Puro trabaho. Kung saan nakakarating sa bawat region. Siyempre, na overpatig, natural kahit sino naman talaga, 'di ba? Yan ang totoong leader.
Hindi nag-i-stay sa Malacanang. Hindi nag-i-stay sa loob ng kulambo. Nagpapalaki ng tiyan. Pangulong Marcos Jr., matikas, walang tiyan. Yan ang berdugo, di ba? Ayan. Well, ano naman, I trust the president. Kasi alam niya kung anong tama at mali, di ba? Hindi siya gagawa ng kalukuhan yan. Kung siya itatakbo sa pagkapangulo, sus kayo naman, Ay, nako. Pagkatapos niyan, posible na bigyan din ng pagkakataon ng petitioner na sumagot or mag-reply sa magiging komento niya, depende sa magiging utos ng korte. Bakit kasi hindi nyo dapat be fair? Dapat yung vice president, ipa-ano nyo din, ipa-drug test nyo din, para fair ba? Di ba? Para nang sa ganun, hindi lang si PBBM. Si PBBM may pruweba, may resort. Alam po ng lahat po yan. Si Katunying pa mismo ang nag-interview na siya unang nagsiwalat sa publiko na negative ang Pangulo. Ay, sus, Marius, doon sa NBI, kumuha kayo ng resort. Nandoon naman talaga yun. Diba? Pag kumpleto na ang pleadings, ayan, saka pa lamang pag-aralan ng Supreme Court kung may sapat na batayan para pagbigyan or ibasura ang petisyon. Ay, nako. Hindi nyo na kailangang tumutok na lang kayo sa mga kaso kaya. Pabayaan nyo na si Pangulong Marcos Jr. Total naman nagtatrabaho yan. Saan kayo makakita, mga kababayan? Mayroon tayong napakagaling, pinakamagaling na Pangulo na mamumuno sa kasaysayan ng Pilipinas. Tapos, yun pa ang lagi nilang binabanatan. Di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, tagilid yung mga puon nila. Under the Marcos administration, nakulong. Tapos ngayon, sa anak naman. Tapos sisihin nyo si PBBM. Hindi nyo ba tiningnan kung anong nasa saligang batas? Kayo rin na may kagagawa kung bakit nagkaganyan kayo. Bakit kayo nililitis? Kasi kayo rin mismo ang may gawa niyan. Hindi si PBBM. Hindi ang taong bayan. Kayo mismo ang naglagay sa alanganin. Bayan, sila po ang naglagay sa sarili nila sa alanganin. Kung bakit nalilitis sila at bakit nakulong sila. Bakit napupuna sila ng taong bayan? Alangan naman nakikita ng House or mga mambabatas na may mali yung ginawa niya. Pabayaan na lang ba? Pabor na lang ba? Ganon? Sus. Walang klaseng batas sa Pilipinas kung ganyan. Puro pabor-pabor na lang, ganon. Kasi malakas ka. Ay, nako. Wala. Kawawa ang batas. Naiisang tabi. Sabi pa dito guys, sa madaling sabi, hindi pa inuutosan si PBBM na mag-physical exam o magpa-pates. Ang nangyari pa lang ngayon, pinasasagot pa lang siya ng Supreme Court. Totoo kaya to? Wala akong nakikita sa mga news. Well, paki-research na lang guys kung ito ay totoo. Pero, kung if ever naman totoo ito, ay sus, madali lang yan. Hindi mag-atubili ang Pangulo. Healthy yan. Alam po natin, nag-exercise everyday. Di tulad ng iba kung saan nakakarating sa sulok ng buong mundo, hindi nagtatrabaho, tamad, galing manira pa, di ba? So ayan mga kababayan, kung totoo man ito, madali lang sagutin ng Pangulo. Ang source natin si Attorney Ibanez, hindi ko alam kung saan niya kinuha ito, but siyempre attorney po ang ating source. Ayan gwapo, matikas, matalino, maraming gawa. Marcos to comment on petition for physical examination. Ano guys ang kapalagayan nyo? Dapat fair, di ba? Dapat yung mga siblings na Duterte magpa-test din. Public live. Doon sa St. Luke's. Para hindi naman dihado si Pangulong Marcos Jr. Sino ba mga kababayan ang gumagawa ng mga pagbibintang sa Pangulo? Sino ba ang number 1 na kritiko niya ngayon? Di ba mga Duterte, mga DDS? Obvious naman, di ba? Ano po ang sinabi ni Harry Roque nung panahon ni dating Pangulong Digong? Ito, pakinggan nyo. Presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si Presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Narinig nyo yung sinabi ni Harry Roque? Yun naman pala si Digong nga mismo nagsabi. Isa nga, gumagamit na lang siya ng Mary Jane. Ba't hindi nyo ginawa yan? Ba't hindi nyo ginawa na magpa-test siya nung siya'y namumuno? Biro nyo yun? Mismo galing sa bibig niya? Yun ang totoong adik. Bangag.
Di ba? Oh, kayo naman, oh. Kung makapagsalita, malinis. Tad-tad kayo ng tato, talaga. Si PBBM, malinis. Malinis ang pagkatao niya. Lumaki na may ano yan. Good manners. Very well mannered. Diba? Siyempre, Marcos yan. Dating Pangulo, talagang stricto din yun. At maganda ang pagpapalaki niya sa mga anak niya. Hindi ay tinuturuan sa masama. Oh. Ngayon, ang issue sa mga yung mag-siblings na yan, ano ba issue? Ay, nako mga kababayan, kayo na pong balang humusga at magkomento. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kay updates. Okay? Madali lang sagutin ng Pangulo yan. 101%. Trust me. You should trust our beloved President PBBM. God bless Philippines. There's more guys. Bye. Baboos.